Mga Kapelyano, nganong nakaingon ko nga ang Mateo 16:18 mao gini ang simbahan nga Katoliko karon. Nga kanang gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18 ba? Kay sa Mateo 16:18 kung imong basahon diha, nga gitukod ka na ibabaw ni Pedro. O ningon si Kristo ngadto ibabaw ni bato pagatukuron ko ang akong iglesia. I will build my church. Nga bisan pa ang kamatayon dili makabuntog ni ini. Giingnan pag niya si San Pedro nga ang imong itugot resyuta itugot usab dito sa langit. Ang dili nimo itugot resyuta dili usab kini itugot ngadto sa langit. So kung ang imong simbahan maka-recognize gani nga si San Pedro may unang leader mo ni tinuod nga simbahan. Pero kung si San Pedro wa gani na sa inyong simbahan, meaning di gid mao ang gitukod ni Kristo. Kaya ang simbahan nga gitukod ni Kristo si San Pedro man ang gihatagan o gahom o otoridad, siya may hunang leader. Unsa man dining simbahan? Mangutana man dayon na. Unsa man di pasabot imong simbahan, Brad, kanang building gipanday ni Kristo, adili ingon ana mga Kapelyano ang pagpasabot sa simbahan. Kanang giingon diha nga I will build my church sa simbahan sa kanang simbahan nga gisgutan diha sa Griego na gitawag nag ecclesia. Unsa man ang ecclesia? God's people called together. Muna pasabot sa simbahan, ecclesia. Sa Latin, ecclesia gyapon, pero si ang igamit, people of God, mga tinawag sa Dios. Asa ato pa kini di ay ecclesia or simbahan, mga tinawag sa Dios, mga katawhan sa Dios, mga pinili sa Dios. Mao ni ang gitawag og ecclesia. Sa simbahan o sa Bisaya, simbahan, believers, mga taong tumutuo. Kinsa may una nga eklesya o mga taong tumutuo, mga unang tinawag ni Kristo. Ang 12 ka apostoles, moto'y una Makapelyano nga simbahan. O kining 12, moto'y ang gihatagan og sugo sa Mateo 28:19-20 nga panglakaw kamus tibuok kalibutan, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo kaninyo ginumdumi. Ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan. Mao ni ang simbahan katong 12. Mao mga Kapelyano nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo mo'y gibilina niya sa mga sakramento. Diha sa pagsugod pa sa simbahan nagtukod si Kristo labi na sa santos nga Eucharistia. Ingon si Kristo, do this in remembrance of me. Buhata kini aron paghandom kanako. So ang unang mga apostoles, kung tanaw na to ang Acts chapter 20, mga Kapelyano, naghimo na sila sa pagtipik-tipik sa tinapay. Every day, naanay paghatag o gitawag og santos nga Eucharistia. Panahon pa sa unang simbahan, ang mga apostoles nag-una ani. Uni ang leader nga si San Pedro, mga Kapelyano, wa po ni si putol sa tiyang nawa, San Pedro dunay ilis. Wala siya mawala. Kisipil, ang first 5 popes mga Kapelyano, ato pang ma-memorize. Halimbawa, pagkahuman ni San Pedro, kinsay nagsunod, si Pope Linos, sunod si Anacletus, sunod si Clement, sunod si Evaristos, ug hangtod karon ika-267 ka sa Papa nga si Pope Leo XIV. Way putol. Makasumpay yun nga to kay San Pedro, pero kining ato makaigsunan nga dingon nato. Makasumpay ba? Dili. So di ginamao ang simbahan nga gitukod ni Kristo des Mateo 16:18. Mga Kapelyano, muingon dayon sila nga ang among simbahan, Brad, naas Biblia, klaro kaayo litra po litra sa pangalan pa lamang, mo na tinuod nga simbahan kay pangalan pa lang. Dili na mga Kapelyano magapamatuod sa kamatuoran pinagilas pangalan, dili oy. Dili na makapamatuod. Unsa man di ay ngalan sa simbahan nga gitukod ni Kristo? Wa man niya nganli ang Mateo 16:18. Wa man siya naghingon nga mo ni ang official name. Kay kung gibutangan pa niya ang official name na dias Mateo 16:18, nag-ilog ng pretindaghan pod nga mo ipangalan. Ha? Unsa may katawagan ang mga tawo kaniadto mga Kapelyano, lain-lain og katawagan sa simbahan. Kay kining grupo ni Kristo sa una, ang mga unang mga Kristiyano, ang unang mga simbahan, no? Lahi-lahi ang tawagan nila. Kay mga sikta pa man ni, gamay pa man ning grupo sa una. Kay ang relihiyon sa una niadto, mga Hudismo man, Hudiyo man. Ha? O niya, kini sila gamay pa man eh. So lain-laing tawagan. Unsa may mga katawagan ani nila? Mga description sa ilahang grupo sa una. Una, gitawag ni sila mga Kapelyano og the way. Doon ay mga tao nga nagtawag kinilag the way, dalan. Nasa, gimension diya sa Acts chapter 9 verse 2, Acts chapter 19 verse 9, Acts chapter 24 verse 14, no? Early Christians refer to their movements as the way.
So, kaniadto gitawag siya the way kaning grupo. Pagabot ni San Pablo, siya po naghisgot mga Kapiliano diha sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2 nga kining simbahan nagitawag og Church of God o Iglesia ng Dios. Pero tuhod ba kay na Iglesia ng Dios mao nagadayon na ang ngalan sa imong simbahan karon? Mao ba na ang gitukod ni Kristo? Kung ang kanang Iglesia ng Dios o Church of God ganing tungha lang sa ulahing adlaw labi nag 1980s na 1900 adi gina mao angkon ra gina. Ang Iglesia ng Diyos ipasabot diha, referado na sa simbahan, descriptive name na, description na sa simbahan, yung gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18. Grupo na, ang dito sa Corinto, ang ilang tawag sa grupo ni Kristo, Church of God. Unya sa dihan ni ato po sa San Pablo sa Roma, kung imong basahon ang Roma 16:16, ang simbahan usab dito gitawag sa Iglesia ni Kristo. Nangumusta kaninyo ang Iglesia ni Kristo. Pero dili siya mo na official name sa simbahan ito ni Kristo, puro na mga descriptive name. Tawagon og Iglesia ng Dios, tawagon og Iglesia ni Kristo, tawagon og the way. Unsa pa? Ang uban, hatagan usab kini og tawag og disciples, the disciples. No? Followers of Christ, ang uban. Ang mga tao may mutawag ani, dili ang simbahan, wala man sila naghimog pangalan sa simbahan God. Yung manganli ni Kristo. Pero ang mga tao sa ilang palibot, sa ilahang mga masangyawan, sila may maghatag og katawagan, sila may maghatag og description. Nga kini mga grupuha gitawag kini the followers, disciples, believers were simply called disciples or followers of the Lord. Ang uban gitawag usab kini mga Kapiliano og body of Christ. Kini sila nga grupo body of Christ kay naa diya sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27, no? To express the unity and diversity of the believers under Christ as the head. So kining maong grupo gitawag dig body of Christ. Kay San Pablo nag-ingon man sa Colosas 1:18, Efesos 5:23, nga si Kristo ang ulo, ang simbahan, ang iglesia mao ing lawas. So mo nang body of Christ. Sunod sa diha nga si dito sa Antioquia katong ang first bishop sa Antioquia si San Pedro man. Unya ang ikatulong nga bishop diha sa Antioquia si Saint Ignatius. Ang first bishop diha, ang mga tao dito sa mga Kapiliano sa lugar sa Antioquia nagtawag aning grupuhag mga Kristiyano. Asa mabasa Acts chapter 11 verse 26. So kini mga tao na mga Kristiyani sila. Pag-abot sa 107 AD, ang ikatulong nga obispo sa Antioquia, ang katong Christian nga gisgutan diha nga grupo, si Saint Ignatius naghatag pod og termino o pangalan o description nga kining simbahan na tawag og Catholic. Siya may una nga naghatag og term sa simbahan, Catholic. So pa, naglawig mga Kapiliano ang simbahan sa lain-lain mga katawagan, maura tong simbahan na. Imagine, for the first 1,500 years, walay laing Kristiyano nga naglawig. Walay lain. Naay Santo Papa, doon may mga obispo, doon may mga kaparian, pariho og pagsimba, pariho og sakripisyo, pariho og mga sakramento. Wa pay lain mga Kapiliano kay wa may protestante. Muna mga Kapiliano nga pag-abot sa 1870, kining simbahan na gi-official ang pangalan. Ngano man, tungod kay daghan nang butho nga mga iglesia para mahibal-an nga kining simbahan na mao gyud ang tinuod nga iglesia gi-official ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church niadtong 1870. Pero wa magpasabot nga diha pa nagsugod ang simbahan niadtong 1870 sa dihang gi-official ang pangalan. Parehas Pilipinas mga Kapiliano. Ang Pilipinas, karon sa nanganlag Pilipinas katong panahon sa mga Kastila. Nga before Bas Kastila, wala pa ba ang Islas Pilipinas? Na ang nasud Pilipinas. Ulahi lang nanganlan o Pilipinas. Sama sa simbahan. Ang simbahan official ang pangalan 1870. Pero wala magpasabot nga diha na o diha pa nagsugod ang simbahan sa 1870. Dugay nang naglawig ang simbahan, ulahi lang nanganlan. Muna ang kamatuoran. Muna mga Kapiliano nga daghan ang magdalas pangalan pero ning tungha las 1980s, ning tungha las 1900s, unya magkabangi kay doon na iglesia ng Dios nga grupo, doon na po Church of God, managlahi ang ilang leader. Doon na iglesia ni Kristo nga simbahan, doon na po Church of Christ nga simbahan, managlahi po leader, lahi po lang doktrina, lahi po lang pagsimba. Mga Kapiliano, dili sa pangalan makita ang kamatuuran. Kundili ang kamatuuran mga Kapiliano, makitaan sa natad sa kasaysayan kung asa nakagamot ang imong simbahan.
Kay kung ang imong simbahan 1980 unya ning gabit kas 1 Korinto 1:2 nga kamo na adi gina mao. Nganong mahimo man kamo anay sa Korinto nga niabot mo 1980 nya moingon dayon mo ning ani bragod misto tinuod ni iglesia. Sure oy. Kanang ingon anib termino lang na aron ingnon nga kamong naas Biblia pero ang tinuod ning sulpot ra mas ulahing adlaw nga bantay. Niingon si Kristo daan na si Kristo pahimangno sa iyang simbahan diya sa Mateo 24 bersikulo 4 hangtod 5, Mateo 24 bersikulo 24 hangtod 25. Nga daghan gyud niya atong panahon nga mumiya sa pagtumag sa niya og dagang Kristo nga magdala sa iyang pangalan ug daghan ang may salaag. Daghang mga mini nga mga magtutudlo. Muna magkapilyanong mag-ingat kay dili tanan tiling-tiling ice cream, no? Dili tanan nga naggamit og Biblia mao na ang tinuod nga simbahan ni Kristo. Ha? Daghan kaayong gusto mo guba sa simbahan ni Kristo nga way laing simbahan nga napamatud-an sa kasaysayan gawas sa katolikong pagtuo. Bisan ang mga dagko nga mga libros kasaysayan magkapilyano ning pabor ug wa gyud mosupak nga kanang simbahan na maong katoliko. Halimbawa, International Encyclopedia kung bright nga tao nagtungha tas tulunghaan sa universidad naa na sa International Encyclopedia volume 15 page 520 ningon diha there are two equally valid definition of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ its founder who was both human and divine. Nya di man lagi mutuo og encyclopedia kay matud pa bias katoliko daw amo ni lisod nga International Encyclopedia ni standard man dili ni libros katoliko. Dili ni libros katoliko, di po ni libros protestante, gibutang diha as facts. Napa, Book of Knowledge, volume 16, page 287. The history of the Roman Catholic Church began in the Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. The society that Jesus founded. Sus partiging klaruan mga kapiliano, daghan kaayo. Nga madagko kaayong libros kasaysayan nga nagpamatuod nga kining simbahan ng Katoliko mao gyud na ang gitukod ni Kristo nga simbahan. Pero kanang imong simbahan wa gani mo pabor bisag unsa lang bisag putos na las bulad wa gyud mo pabor nga kana gitukod ni Kristo. Pero pag-angkon dali ra pag-angkon oy. Pila ra pag-angkon ako magtukod og simbahan ingnon ako nga kining akong iglesia may anib ko sa Biblia. O niya ako day nagtukod mutuo day mo dayon. Di ba? Tanawon gyud nimo ang source asaman ang kutay masumpay bagi dito kay Kristo ug sa mga apostoles. Kay di kanina masumpay ayaw murag alanganin ang imuhang kaluwasan diha. Nagiskot na rin kaluwasan sa kalag. Dili na to ishalig sa tao kay kung tao lamang wala gid tay mahimo. Muna nga diha ta ni Kristo kay siya lamang ang dalan kamaturan og kinabuhi. Niya si Kristo dili man puro ulo naman si lawas, Kolosas 1:18. Na si Kristo ang ulo ng simbahan mo yung lawas. So dawato na to si Kristo mong dalan, kamaturan, kinabuhi. Ang iya pong lawas ng simbahan mong dalan, kamaturan o kinabuhi. Munang sa Episo 5:23, ng San Pedro, San Pablo, nga siya mo'y manluluwas sa simbahan ng mao ang iyang lawas. God bless mga kapilyano, amping kanunay,